So yun, what's up mga kabiyaya, mga ka-Duterte dyan. At sa mga BBM naman dyan, subscribe pa rin nyo ako. Ganun lang naman yun eh. So eto, pag-usapan natin to, naku po. Eto na po yung kasagutan sa mga lahat ng katanungan ng mga BBM vlogger doon sa tinatawag nilang laban bawi kay Pangulong Rodrigo Duterte. Former President Rodrigo Duterte. Parang ang ano no, ang hirap na sabihin na former president. Kasi parang hanggang ngayon parang alam mo 'yun, parang si Tatay Digong pa rin yung pinag-uusapan ng mga tao. Parang siya pa rin yung tinitingala na, parang siya pa rin yung kinikilalang presidente, no? Ba't kaya ganun? Hindi parang naalata ko lang na parang ganun yung ano, parang kahit ako, diba sa mga video ko, mapapansin nyo sa live or video, mapapansin nyo na ang lagi ko sinasabi is Pangulong Duterte. Na imbis dapat na former president, diba? So, ang katotohanan ay isa na lang po siya si Tatay Digong na dating Pangulo. Pero sa puso't isipan ng mga loyalists, ng mga supporters ng Duterte, talagang si Tatay Digong pa rin ang tinitingala or ang kinikilalang presidente ng Pilipinas. So hindi na ako no. So, pero mas maganda siguro kung ano yung mas maganda natin itawag sa kanya, yun na lang, Pangulong Rodrigo Duterte. So eto nga no, pag-usapan natin to no, Ben Tulfo binantahan si Trillanes. At eto na nga ang kasagutan sa lahat ng katanungan ng mga tolong, mga alien vlogger ng BBM. Na paano daw mairebat ang pagiging mali-mali daw ni Tatay Digong. So ito na yung kasagutan ha. Siyempre bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Ang topic po natin dito, showbiz, politics at mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Siyempre, ito yung video na sinabi ni Ben Tulfo. Ano ba yung nasa thumbnail? Tingnan ko nga. Patayin ko lang saglit. Alabas na yung thumbnail yan eh. Okay. Ano yung thumbnail nito? Tingnan natin. Ano talaga? Ito. Ano talaga? Biro with a question mark. Sinungaling ulyanin. Ayun yung nasa thumbnail ni Ben Tulfo. So ito, panoorin po natin. Pangulong Rodrigo Duterte, ang hirap niyang basahin. Ang hirap niyang intindihin. Read my lips, look me in the eye. Although I have my sunglasses, this is to avoid the glare here in the studio. But all I can do, mga boss, I will try to read between lines. Itong si former President Rodrigo Duterte. Let's get it straight. Hindi ko kilala si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ni hindi ko siya nakikita face to face o eyeball to eyeball. Hindi ko siya nakakausap or minsan man nakausap sa telepono. Kaya hindi kami magkakilala. Gusto ko lang siyang subaybayan. Consider me just a spectator, a very serious observer from the outside. Gusto ko yung estilo niya, mga boss, because he seems to get away with his style. Kumbaga, nakakalusot. Ang hirap niyang bitagin. Ikaw ang mabibitag kapag sinubukan mo. I find it very amusing, interesting, ika nga. I'm fascinated by the way he plays around with words and he's having fun. Sometimes entertaining, sometimes confusing. And real talk. Himayin natin.
Paano ba natin malalaman kung itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagbibiro o hindi? Paano nga Paano ba? natin Paano? malalaman kung siya ay nagsisinungaling tulad ng Paano? sinasabi ng mga kumukontra sa kanya? Totoo bang sinasabi nila na siya ay nagsisimula ng mag-ulyanin? Kapag ang isang tao raw ay nag-ulyanin, the brilliance of the person is starting to fade away, which means sooner or later, he's gonna lose it. Lahat ng yan, isa-isahin natin. Una, mahilig magbiro itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit sa harap ng media, harap ng kamera, harap ng mikropono. Presidente pa siya noon. At hanggang ngayon, sa kasalukuyan, sige pa rin. Biro pa more. Birong may laman. Yung birong pangungutya or sarcastic joke, magaling siya dyan. Watch carefully, listen carefully. Ito yung tinatawag na sarcastic joke, magaling siya rito. Tingnan na maigi. Yung Magaling kasi si Tatay Digong. Wait lang, maputol ko lang kayo. Magaling kasi si Tatay Duterte, si Pangulong Duterte. Naida-divert niya yung joke sa real talk. Kaya kinakalabasan minsan yung mga medyo kapos, hindi magets yung pinupunto ni Tatay Digong. Napapaisip at sinasabihan nila si Tatay Digong na ulyanin, sinungaling. Pero kung talagang obserbahan at pag-aaralan mo, isipin mo ng maigi yung sinasabi niya. Talagang totoo naman. Pero dinadivert niya. Dinadaan niya sa joke. Tapos nakaano siya sa pagiging real talk. Joke siya pero masasaktan ka. Tapos sasabihin na iba, ulyanin na si Duterte. Tutuloy natin. na sarcastic joke, he's having fun. Example, pahayag niya. Sabi niya nga, sa TV to, nakita naman to, nag-cover, wala akong sinabing ganon. Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganon. Make it taking drug. Pero sabihin mong, adik, wala akong sinabi na ganon. Patayin mo na. Or papatayin o patayin ako ni Marcos yan. Ito yung mga sinasabi niyang sinusundan lang natin. Maawa ka naman sa akin, matanda na ako. Maraming na good time na media rito. Para sa kanila, balita na to. O nga naman, basta kung anong lumabas sa kanyang bibig, as is, where is, balita na yan. Totoo naman eh. Well, yung pangalawa, ito yung Totoo naman eh. Doon ka nga magtataka eh. Bakit sinasabi ng mga followers or mga supporters or mga vlogger ni BBM na 5,000 lang daw ang pumunta doon sa prayer rally. Tapos sa kanila daw 400K. Pero sino ba laging laman ng media? Kung yan pala ang basihan, no, bibigyan ko rin kayo na isang basihan. Pagkumparain nyo yung mga videos ni Pangulong Duterte, tapos yung videos ni President Bongbong Marcos. Noon pa lang kita nyo na kung sino na lamang. Tapos i-compute nyo rin yung i-compute nyo rin yung comment ng mga sambayan ng mga taong bayan. Tingnan nyo. So, kasi doon naman kayo magaling yung magbilang na kahit na wala naman kayong binibilang. Biruin mo kung talagang yung pinagsisigawan nila na walang sumusuporta na daw, wala na daw sumusuporta kay VP Sara, kay Vice President Sara Duterte, wala na daw sumusuporta kay Tatay Digong, kay former President Rodrigo Duterte, wala na daw ganun, sabi nila. Pero, wag ka
siya lagi laman ng media. Konting salita lang. Diba? So, talagang nagtitrending, nagba-viral. Nagtrending si Marcos dahil sa pangbabastos ng isang senator doon sa Australia. Yun lang yun. Sasabihin nyo walang sumusuporta. Halos kung i-compute mo nga yung mga survey na sinasabihan nyo na manipulate ng mga Duterte na sinasabi nyo hindi totoo. Saan ang basihan nyo dun? Dun sa 400K na dumalo sa rally nyo? Ay, nako. Play na nga lang natin to. Follow-up joke, birong pagdududa or cynical joke. Ito naman yung ginagamit niya sa mga politikong hindi niya pinagkakatiwalaan at dapat naman pagdududahan. Malimit ito. Ginagamit niya rin sa Kongreso. At kung kanino? Again, listen carefully and watch. Listen carefully. Watch carefully. Parang ano kasi ito eh. Parang naglagay si Tatay Digong, hindi pala parang, ganito. No, kasi ginagawa niya naman na talaga to dati pa eh. Lalo sa mga ayaw niya, mga may mga dumidikit-dikit sa kanya na may pakiramdam siya na dehado, siya dito, parang magtatraidor sa kanya. Ginagawa niya to eh. Parang lang yan eh. Isang patibong na walang pain. Biruin mo isang patibong, no, sa mga hayop. Hindi direkta na tayo sa mga hayop. Isang patibong sa mga hayop. Siyempre, may patibong na may patibong ba na mga na magkakaroon ng interes ang mga hayop kapag walang namang pain. Diba hindi? So, napakahulihin. Misa kasi may mga hayop na mahirap hulihin talaga kahit may patibong na. No, meron ganyan eh. Pero may mga hayop na kahit walang patibong ay hindi mo rin nahuhuli mo rin kaagad. Ang ginagawa kasi ng Tatay Digong, no, yung patibong na yon, walang nakalagay na pain dun. Ngayon, biglang susumbagan ng mga hayop yun. Dahil yung pain na yon ay nandun dahil yung patibong na yon ay ginawa mismo ni Tatay Digong na para mahuli niya, no, yung mga hayop, yung mga animal nakakalaban sa kanya na hindi magets-gets ng mga vlogger do sa kabila. Kahit nga siguro itong sinabi ko dito, hindi nila ito magigets. Ito yung kanyang sinabi naman. If I can say it to Marcos, if I can say it for all, antibiotic, aspirin, they're all drugs. Pero wala akong sinabi. Papatayin ako ni Marcos yan. Takot naman ako mamatay. Matanda na ako. How do you find that? Yeah. Ang ganda niya, no? Takot na akong mamatay. Papatayin ako ni Marcos niyan. Matanda na ako. Sige nga. Anong ibig sabihin nun? Ayoko lang sabihin kasi magkakaroon ng idea yung mga vlogger dyan eh. Sabihin na naman nila, na naman to, manipulation sa mga kaisipan ng mga tao. Kaya naman lagi nilang pinambabanat eh. Ito yung pangatlong bihirang-bihira. Posibleng sa pamilya niya lang o kaibigan niya lang to. Yung birong in the spirit of fun. Wala lang. Kasiyahan, no harm done, no pun intended. Well, enter Antonio Trillanes. Ito na. As usual. Madaling mabasa ang pinagsasabi nitong si Antonio Trillanes. Salamat nga pala sa Magdalo survey at number 5 ini. What a big accomplishment. Come on. Keep pulling my leg. Number 5 sa senatorial survey yung
ng inyong magdalo. Sino? Ini. Thanks but no thanks. Okay, back to Trillanes. Sabi ni Trillanes, pathological liar daw itong si Rodrigo Duterte. Ang ibig sabihin ng pathological liar, mga boss, yung taong walang sinasabing totoo at puro kasinungalingan na. Hey, pangklase. Ang taong walang sinasabing totoo at kasinungalingan lang. Back to you, Trillanes. Parang ikaw to Yung na. Yung tipong ikaw yung nagsabi tapos siya ikaw rin yung tinamaan. Bakit? Sa lahat ba ng sinabi mo labang kay Tatay Digong, may napatunayan ka ba? Ibig sabihin, nasanay na yung pathological liar mabuhay sa kasinungalingan. Kaya naman, sa pananaw ni Antonio Trillanes, itong dating Pangulong Duterte, Rodrigo Duterte, may amats. Ibig sabihin, may tama raw. Makikita mo dyan sa post niya, mga boss, at babasahin ko, the pathological liar in Duterte was in full display. Malalang amats nito. Tell me about it. Mortal enemy number 1 nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nung siyang nakaupo pa, Senator pa si Antonio Trillanes. Sino kayang unang mag-uulianin dito sa dalawa? Si Tonyo o si Digong? Sa pool! Kasi paano hindi magiging sa pool dito si Trillanes? Ibase natin sa edad. Si Tatay Digong ay nasa 80 plus na. Si Trillanes siguro mga 40, 50, something ganun. Pero parang nakakalimot na ata si Trillanes. Parang nakakalimot na ata si Trillanes na talagang ganito si Tatay Digong. Kaya nga nabisto siya Diba? Kaya ikaw, Trillanes, alam mo, kung wala ka namang magandang gagawin, nasabihin, siya. Kagaya ng vlogger nyo, tap na. Oo, tap na. Oo, tuka na lang. And please, if you know the answer, do not raise your hands so you don't get in trouble. Okay. Kapag tinawag mo ang isang taong pathological liar dahil pilit mong binabasa ang mga palabrang lumalabas sa bibig niya at ginagamit mong patunay ito o ebidensya mo, Tonyo, mabibitag ka. Slow down. Baka nakalimutan mo yung may tinatawag pang white lie. Wala White kasi lie, sa vocabulary ninyo, ikaw particular Tonyo, or iba sa atin. Nag-ibig sabihin ng white lie, pagsisinungaling para hindi ma-offend, masaktan yung tao because you wanna be decent. Tama. Katulad niyan, pag sinabi kong halimbawa, eto i-divert natin to sa mga vlogger ng against to Duterte. Okay, ganito. White liar. White lie. Ito. Ito, kunwari ako yung vlogger ng kabila, ng mga anti-Duterte. Sinasabi ko lagi sa vlog ko na napakagaling talaga ni Nino Tae Barsaga. No, na napakagaling niya, napakatalino. Pero nagsisinungaling ka lang. Dahil nga, kaibigan mo siya, nakikinabang ka sa kanya, at higit sa lahat, hindi mo siya kaya. Ganun yun Basic. No? Ganun yun Yung mga vlogger kasi, na mga anti-Duterte, nagsisinungaling na lang yan yan yung tinatawag na white lie. Nagsisinungaling sila para hindi rin magmukha na kahihiyan or lumabas na kahihiyan, nakakahiya yung kasamaan nila. Nagsisinungaling sila para mapagtakpan yung kasinungalingan niya. Kasinungalingan nung kasamaan niya at kasinungalingan nilang lahat.
Ganun yun. Oh. Sige, pahinga natin sasabihin dito ni Ben Tulfo. But still, you're lying. Ginagamit din ito ni dating Pangulong Duterte noon. At so, it's an art of communicating para sa kanya. Sabi nga nung araw, marami nagsasabi, out of the box. Hindi siya templated. Hindi siya yung sinasabing typical na of communicating para sa real, you're lying. Yun ang white lie. Pagsisinungaling para hindi ma-offend, masaktan yung tao because you want to be decent and courteous but still, you're lying. Ginagamit din ito ni dating Pangulong Duterte. Okay. Sinabi dito ni Ben Tulfo na ito ay ginagamit noon ni Pangulong Duterte. No. At aminado naman ako dun. Wala akong dun. Kasi baka ibanat sa akin eh. Oh, paano yan? Sinabi ni Ben na ginagamit lang daw yun. Di parehas lang pala kami ni Tatay Digong. No! That's so very wrong. Hindi kayo magiging kapareho ni Tatay Digong. Dahil iba yung pagiging dalawang yan eh. Tutusin nga, pwede pa ng tatlo yan. Yung sa inyo, talagang totoong pagsisinungaling yun. Yung kay Tatay Digong, bitag yun. Hinuhuli, ganun, no? May hinuhuli siya kasi. Pero tsaka na muna natin sabihin, i-reveal natin kung ano nga ba talaga yung plano ni Tatay Digong dito. Na nakikita ko sa sarili kong opinion, ha? Oh, baka sabihin niya may nag-uutos eh. Yan na naman kayo eh. Noon. At so, it's an art of communicating para sa kanya. Sabi nga nung araw, marami nagsasabi, out of the box. Hindi siya templated. Hindi siya yung sinasabing typical na statesman kung tawagin ng iba dahil he's just be himself. May kasabihan style. Yung sa baga, yung mga statement ni Tatay Digong ay generic. No, napaka-generic ng mga sinasabi niya, ng mga sinasabi din. Yan ang reklamo sa kanya. Ano ba, Tatay Digong, napaka-generic naman ang mga pagsasabi nito. Ito ganyan. Tapos yung iba, akala mo pang teleserye na yung mga dialogue sa mga speech nila eh. Talagang makukuha ka talaga, pati kaluluwa mo, sama eh. Oh, yun yung pinagkaiba nila kay Tatay Digong. Si Tatay Digong kasi napakasimple lang, pero napakasimple lang bumanat, pero bawat kataga doon may laman. The difference, every person, they have their own style. Pero, itong si Tonyo, ikaw Antonio Trillanes, like you listen carefully. Yan na. Nababasa kita. Yan na. Ng maigi. Yan na. Basang-basa ang papel mo sa akin. Yan na. Ako, si Ben Tulfo, si Bitag. Hindi ko makakalimutan yung sa Senate hearing, yung estilo mong accusatory, prosecutorial ang dating. Senate hearing yan. Hindi yung paglilitis sa hukuman. Hindi ka prosecutor, hindi ka piskal. Tama. Etong ginagawa niya, mga boss sa akin, hindi ka matandaan. Kaya, mas matindi ka, Trillanes. Sanay ka pagdating sa sinasabing pathological liar. That's what you are. Tandaan mo, Tonyo. May issue tayong dalawa. Paktay ka. Ikaw at ako. Di pa tayo tapos. Well, there's one thing I'll say, mga boss. If there's any good news, and the good news is President Bongbong Marcos and former President Rodrigo Duterte is now on the same page. Anong ibig sabihin? Pareho silang pabor sa chacha or charter change at least dito magdudulot ng katahimikan. Dahil hindi na magiging mahabang issue rito. Para kay President Bongbong Marcos, strictly economic amendments lang sa Constitution and nothing more. Samantala, dito naman kay former President Rodrigo Duterte, okay lang kahit dagdagan yung political amendments. Basta, may kondisyon basta hindi pwede makinabang yung mga incumbent tulad ni President BBM at yung mga incumbent congressman na sumusulong ng yung People's Initiative. Tama. Mga politikong chiwari-wari-wap, sabihin natin. So, chiwari-wari-wap. Chiwari-wari-wap pala kayo eh.
Maganda naman, ang ganda naman na talaga nung nung yung sinabi ni Tatay Digong. Kaso talagang kinokontra yon ng government kasi nga, ano yan, wala kami pakinabang dyan. Di pa pwede yun. Dapat lahat dyan may pakinabang kami. Di pa pwede. Siyempre, bubulong-bulong yung mga dyan, yung mga chiwari-wari-wap dyan. Hindi pa pwede yung ganyan. Yari tayo. Wala tayong dyan. Hindi pwedeng gano'n, President. Dapat, meron tayo dyan. May kinabang tayo sa ganyan. Pagbubulungan na yung mga chiwari-wari-wap. Kung sila, masaya rin itong mga nasa Kongreso dahil makakakilos na sila ng malaya. Yan. Ang dapat gawin, i-realign lang nila ang estilo ng kanilang strategiya kung saan sisingitan nila ng kanilang mga personal na motibo, term extension at iba pa ang plebisito kung mangyayari yan. So bantayan po natin. That's the good news. At least, medyo sa parting yan, hindi na magiging mahabang issue. Speaking of issue, mga boss, I'll have to be very serious about this. Kung akong tatanungin, dapat pagtunan ng pansin natin itong sektor ng agrikultura. Yan ang maganda. 2 dekada na nakalipas, hindi maganda ang estado ng sektor ng ating agrikultura. Mga magsasaka nating nagtatandaan, 2 dekada na. At anong ibig sabihin nun? Bumababa hanggang kasalukuyan ang ating agrikultura production sa bansa. Isang bagay na gusto kong malaman ninyo, patuloy ang pagtaas ng production cost. Mababa ang suporta sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura habang nagtatandaan yung mga magsasaka natin at ang kanilang mga anak wala nang gana magsaka. Mas mabuti pa mag-ibang bansa. Ngayon, ang pagpapabaya sa sektor ng agrikultura at hindi pantay. Alam nyo, may point naman dito si Ben Tulfo dun about dito sa mga farmer, no? Alam nyo, sa dami-daming pinoproblema, lalo na yung mga mambabatas dyan. Mga mambabatas, tawag dito, yung mga politiko dyan na nakikipagdigmaan o ano yung mga pinagagawa sa Senado. Tipong mas iniintindi nila kung sa susunod na taon kung ano pa ba yung makikickback nila, ano pa ba yung mahahakot nila sa kaban ng bayan, no? Marami dyan, meron pang mga dyan, may mga politiko dyan na kung ano-ano yung pinag-iintindi kaysa yung confidential fund na yan, na dito punggol ilang taon na yan, no? Hanggang ngayon yung kay Duterte pa rin, yung tipong mga naninira sa Duterte, no? Sa mga Duterte. Alam nyo, mas maganda pagtunan nyo ng pansin to, oh. Kung talagang gusto nyong makatulong sa bayan, yan ang pagtunan nyo ng pansin, yung mga magsasaka. Hindi yung pinagtutunan nyo ng pansin, yung paninira nyo sa mga Duterte. Akala ko ba para sa bayan kayo? Bakit Duterte ng Duterte lang yung pinag-aaksayan nyo ng panahon? Diba? Real talk lang tayo dito, ha. Akala ko ba para sa bayan kayo? Bakit puro na lang Duterte? Hindi dapat kayo tawagin para sa bayan, para sa Duterte kayo. Kasi lahat na lang ng mali ng Duterte, kahit tama, minamali nyo, sinisita nyo. Hindi dapat maging ano na lang kayo. Kaya hindi kayo dapat tawagin na para sa masa, para sa bayan, para sa mga mahihirap. Anak ng teteng, kaya nga kayo nahalal dyan para sa mga mahihirap, tapos ginagawa nyo puro lang paninira sa kapwa nyo, sa mga Duterte. Ay nako, na-headload nyo ako. So yan mga kabiyaya at mga ka-DDS dyan,
Hanggang dito na lang yung video natin. Ano may ibibigay nyo na komento, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Yan, syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At please subscribe my second channel na Jay Guevara Official at ang aking kaibigan na si Chris MTV na kung saan dyan nyo po makikita ang mga pagtulong natin para sa ating mga kababayan. Maliit man o malaki, kahit pa paano nakakatulong tayo nito sa pamamagitan nitong ating YouTube channel. So maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang defenders, pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan, sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. Jay Guevara.